Good morning po, Life Giver family. Sige, can we all stand up? Sige, can you greet the person beside you ng good morning? Ayan, so welcome po to the house of the Lord. Let's enter His gate with praise and thanksgiving in our hearts. And let's make a joyful noise unto the Lord. Come on, let's worship. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him, and I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him, and I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. Come on, let's all say. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him, and I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him, and I will bow down. I will sing to, I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Come on, let's all sing. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. For the last time, let's all sing. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace.
good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Come on, let's worship. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Come on, let's sing from the rising. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Come on, let's worship God. Oh, we never see them. Oh, you are faithful, God. His love endures forever. Oh. Come on, everybody, let's sing His love endures forever. 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 Sing praise, sing
Lord, we continue to worship you, Lord, sa umagang ito. Lord, we thank you, God, for bringing us safe here, Lord, sa tahanan ninyo. Life Giver Church, why not this morning, let's remember the cross. Why not this morning, let's remember the price that Jesus paid for all our sins. Oh, come on, let's worship. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Come on, let's lift our hands. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come on, church, let's sing. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy. For the last time, let's sing holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Yes, Lord. You deserve all the glory, all the praises, and all the honor, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal ninyo. Lord, we worship you. This we pray in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. Amen. Thank you, Life Giver Worship, for the very powerful worship. Good morning, Life Giver. I am Heidi Padawan, a young professional from Life Giver Metro, and I am here to give you a powerful giving. So as a brief background po, matagal na po ako at aking pamilya na member ng Life Giver Church. It was way back 2004 po when our neighborhood in Luzon Avenue was introduced and accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. I still remember that me and my cousins were attending weekly kids Bible study sa bahay ng lola namin noon. Hanggang sa umaattend na kami sa Sunday service sa may Anonas na dati pa pong location ng ating simbahan. We were there po nung nag-transition from Anonas to Cubao. Noon pa man, alam ko na po ang konsepto ng pagbibigay. Hindi na po bago sa aking pandinig ang 10% na tithes at ang offering to the Lord na kailangan galing sa puso mo. Hindi rin po naging madali para sa akin ang pagbibigay sa Diyos. My father is an OFW and my mom is a housewife. Kahit po OFW ang tatay namin, hindi po naging maluwag ang aming finances. Marami po ang utang ng parents namin noon para lang matustusan ang pag-aaral ng 4 nilang mga anak at ang maging pang-araw-araw po naming pangangailangan. To the point na ang padala po ni Papa ay konti lang ang matitira dahil nga po pinangbabayad namin sa mga nakapila na mga utang. Simula bata pa lang ako, sobrang pinahalagaan ko na po ang pera. Tumatak sa isip ko at a young age na kailangan ko pong makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. My 2 older sisters even stopped their studies after high school dahil hindi kaya ng magulang namin na magbayad ng tuition at tustusan ng daily allowance. Ito ang dahilan why me and my sisters studied harder. We pressured and pushed ourselves to the limit para sa magandang kinabukasan. After graduating high school, akala ko po gagaya ako sa mga ate ko na kailangan kong tumigil ng pag-aaral. Pero by the grace of God, nakakuha po ako ng scholarship from the Rotary Club of Midtown QC na siyang tumulong sa akin makapagtapos. Hindi lang po ako, pero ang panganay po naming ate, si Ate Weng, got sponsored by our beloved church to finish her studies while working. At my Ate Queenie naman po was sponsored by our tito in Canada para makapag-college. Grabe ang faithfulness ni Lord. 3 po kami nakapagtapos ng college bilang mga scholars at wala pong nilabas na kahit magkano ang parents namin para makapag-aral. At ngayon po ang bunso namin na kapatid ay scholar din po sa DOST on her first year college. Imagine, bata pa lang kami at hindi pa gaanong ka-faithful sa giving pero grabe ang blessing ni Lord. While studying, I was active in ministry. From Life for Kids, tinuloy ko po ang passion ko to serve the Lord through media. Naging parte po ako ng media ministry at naging isang writer. Pero nagbago po ang lahat after I graduated college. Nagsimula po akong pumasok sa tinatawag nilang real world. Year 2019, hindi po naging madali ang unang trabaho na nakuha ko. Sumasahod po ako ng minimum pay, palaging OTY, sobrang bigat ng workload ko.
This also led me to stop volunteering to church. Nawalan po ako ng oras sa Diyos, sa ministry, at sa life group. Umikot po ang mundo ko sa trabaho at pera. Until pandemic came. Siguro naging blessing in disguise po ang pandemic para sa akin dahil nagising ako sa katotohanan na hindi ko kaya na wala si Lord sa buhay ko. Slowly, kahit online, bumalik na ako sa pag-attend ng Sunday service. Maging ang boyfriend ko po ay unti-unti ring nakilala ang Diyos. Hindi rin po hinayaan ni Lord na mawala ng family ko during pandemic. We are fed, wala pong nawalan ng trabaho sa aming magkakapatid at wala pong nagkasakit. Fast forward to 2022, sobrang na-drain talaga ako nitong first work ko to the point na inubos ko po ang aking naipon na paid leaves. Ginamit ko po ng isang bagsakan. Nagpaalam po ako sa boss ko, sabi ko mag-leave ako for a month para magpahinga. Inubos po ako ng trabaho, physically, mentally, and emotionally. After po ng 1 month leave ko, hindi ko na kinaya, I decided to resign. Despite of my unfaithfulness, si Lord po ay naging faithful. Dito ko po napatunayan ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Nakahanap po ako agad ng trabaho that pays competitively at ang maganda pa po niyan, work from home. Dahil dyan, nagkaroon na po ako ng time umattend physically sa Sunday service at maging part ng YP Life Group. Hindi lang po ako, even my boyfriend decided to make Jesus as his Lord and Savior and been baptized as well. Kahit papano ay nakakaluwag na rin po ang finances ng family namin. Dito na rin po ako muling naging faithful sa aking giving. I joined the 36 months pledge sa pagpapatayo po nitong ating Project Solomon. Automatic na po ang tithes and offering ko, sinisend ko via GCash kada sahod. And I was able to give my 2023 and 2024 first fruits as well. Church, let me remind you that God sees you and He knows your heart. Hindi po binabaliwala ng Diyos ang pagbibigay at pagbabalik natin sa Kanya. Sabi nga po sa Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be not enough room to store it." Hindi po nagbe-base si Lord sa amount ng giving mo, but kung ano po ang laman ng puso natin every time that we give back to the Lord. When you give back to the Lord, hinahayaan mo siyang i-bless ka palalo. Kapag naging faithful ka kay Lord sa giving mo, mas magiging faithful siya sa'yo sa blessings mo. Truly, God is true to His words. Akala ko po, tapos na si Lord sa blessings niya sa akin after kong bumalik at maging faithful sa Kanya. Pero hindi pa po pala. Last February 10 po, my boyfriend of almost 4 years asked for my hand in marriage. And we are planning to get married na po this 2024. Before the end of the year po, ang plano namin, pero meron na po mga taong nag-reach out at gustong tulungan at mag-provide para po sa kasal namin. Yes po, mukha lang po akong high school, pero ikakasal na po ako. And just recently po, this March lang po, I got a referral from a friend to a new company that she works at. I tried to submit my CV in my mind saying na wala naman pong mawawala kung susubukan ko. But with the grace of God, I got the position. Hindi po ako naghahanap ng trabaho pero binigay ni Lord. Remember po, my current work already pays competitively. But this new work pays even more. More than half po ng current salary ko, and this is also a remote work. Ibig sabihin, hindi po kailangan pumasok sa office araw-araw. This breakthrough would really help me and my family and our future. Sobrang tindi po ng Diyos sa buhay ko, di ba? At ng pamilya ko. Hindi ko po alam kung deserve ko po lahat ng blessings na to na binibigay ni Lord. Pero one thing is for sure, God is faithful. Kung naging faithful si Lord sa buhay ko, sure po ako na magiging faithful din si Lord sa buhay nyo. Hope this life story reminded you that the God that we have is a generous God at hindi niya tayo pababayaan. Life Giver Church, ready na po ba ang mga envelope natin for the giving? Amen. So before we give, let us pray. Father, thank you, Lord God, for the opportunity that you have given us to give back to you, Lord.
Lord, we just want to say, thank you, Lord God, for your faithfulness in our lives, Father. Maraming salamat po, Lord, sa blessings, Lord, na patuloy mong sinashower para sa amin. Lord, we are sorry, Lord God, sa mga panahon po na hindi kami nakapagbalik sa iyo. Lord, maliit man o malaki yung nabibigay namin, we know that you look in our hearts, Lord. I pray that you bless each and every person, Lord God, na nasa room na ito. Gamitin mo po sila para maging blessing sa buhay ng ibang tao. And Lord, remind them that your hands are not short not to reach them and bless them. Allow these people, Lord God, to experience, Lord, the faithfulness that you have in their lives. Shower them with your blessings and love that there will be not enough room to store it. Again, Father, we thank you for the blessings and we are claiming, Lord God, for the good news that we are about to receive this week. Lord, we bring you all the honor, glory, and praises in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Life Giver Church, let us give cheerfully to the Lord. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Woo! Sino po naniniwala na ang Diyos ay nasa iyo? Sino po naniniwala na mahal ka ng Diyos? So, kung mahal mo ang Diyos, tumayo po tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umaging to, umaga ng pagsamba, umaga ng pagpupuri, umaga na kung saan lalo mong pinadama sa amin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Dalangin po namin maghari ka sa aming puso, Banal na Espiritu Santo, patuloy mo kaming katagpuin sa umagang to, at hayaan mo po, bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na kaisipan, upang matanggap po namin ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, ikaw ang may taas sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Alat, magsabi ng Amen. Praise God! Kanina, nung pumanik ako rito, bigla akong kinabahan. Alam nyo, kinakabahan ako rito kasi alam ko, papawisan ako rito eh. Praise God! So, ang ating Panginoon, siya ay bago dakpin, siya ay nagpunta sa isang lugar na mataas na tinatawag na upper room. No, dinala niya ron ang kanyang mga disipulos at talagang inilagay doon ang oras na nalalabi. Amen. Bakit? Sapagkat mahal na mahal ni Jesus ang kanyang mga disipulo. At kanyang inilaan ang oras na huli sa kanyang mga disipulo. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon, masyado siyang magmahal. Amen? Masyado siyang magmahal. At ang kanyang pagmamahal, pinapakita niya. At ginagawa niya. Amen? So ang ating pag-uusapan ay bagong utos na makabuluhan at makatotohanan. So anong pag-uusapan natin? Bagong utos, hindi po dati. Hindi siya luma. Kasi po yung unang word ko rito, dati. Amen? Ngayon, bago. Sabihin mo sa iyong katabi, bago. So, anong klaseng bago? Bagong utos na makabuluhan at makatotohanan. Amen? So, sabi po sa John 13:34 to 35,
A new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple, if you love one another. So mapapansin po natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay talagang sinasabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa. Di ba? Dati, sabi niya, love your enemy. Love your neighbors. Amen? Ngayon, love one another. So bakit parang merong difference, parang merong pagkakaiba? Kasi itong love one another ay tumutukoy sa kayong kapatid. Amen? Kapatid saan? Kapatid sa pananampalataya. Tingnan mo yung kapatid mo, yung katabi mo. Kapatid mo yan. Huwag mong isipin na yung kapatid mo ay kaaway. Amen? Andiyan ba tayo? Kasi yung kapatid mo yan eh. Amen? Pag tinuring mo yung kaaway, aawayin mo talaga yan. Hindi mo yan iibigin. Amen? So, anong pinag-uusapan natin? A new commandment that will change your life. Amen? And others. Ang bagong utos na magbabago ng iyong buhay at buhay ng iba. Amen? Andiyan ba tayo? Hindi lang buhay mo ang mababago, kundi buhay din ng iba. Sino gusto nun? Na bago na buhay mo, babaguhin pa yung buhay ng iba. And then, yung iba kasi gusto magbago. Magbago ka nga. Di ba? Huwag muna siya magbago. Hayaan natin magbago muna tayo. Para baguhin ng Diyos ang iba dahil sa'yo. Amen? Yung noon pa man, mapapasin natin, inilatag na ni Moses na mahalin ang Diyos ng buong puso. Kasi nga bakit? Kasi nga new command eh. Dalawang new kasi sa Bible ang lumabas. Una, neos. So anong unang lumabas na love? Neos. Of the same kind, bago pero parehas din ng iba. Bago pero parehas din ng iba. Bagong kotse, parang bagong kotse, pero kotse pa rin. No, parang hinalimusan lang, o bagong damit, o bagong laba, pero yung nilaban mo, damit mo pa rin, na luma. Amen? Bagong salaset, bagong luto, etc. Pangalawa, kainos. Kainos is a new kind. Uncommon of different kind. So anong isa? Kainos. Ito yung bago. Amen? So, pag sinabing bago, hindi siya luma. Saan ka nakakita ng bago pero luma? Di ba nakukuha nyo ba yun? Kaya nga bago eh. Bago at walang katulad. So anong klaseng bago to? Walang katulad. Amen? Ibang klase. Pero mo, walang katulad. Ibang klase. Saan ka nakakita ng walang katulad? Yung bago. Kakaiba siya. Amen? Alam niyo, may pala ako doon sa parting yun eh. Alam niya, tatawagin ko siya. Bago at walang katulad, commandment is entole. A command, a precept. Precept is a responsibility God places upon His people. Amen? His people. It is guiding truth which has the good of the individual mind. Amen? Ito yung utos na bago na inilalagay ng Panginoon sa bawat disipulo niya, na kung saan ito ay magiging gabay o giya niya sa kanyang buhay. Amen? At tayo, sino nagpapatakbo ng buhay natin ngayon? Dapat si Lord, hindi tayo. Amen? Dapat ang nagpapatakbo ng buhay natin, hindi yung Bombay na naniningil sa'yo. Amen? Pinapatakbo ka, pag nakikita ka, tumatakbo ka na, di ba? Dapat
Dapat ang nagpapatakbo ng buhay mo ay ang Diyos na naglagay ng bagong utos sa'yo. Hindi pa po ako galit. Wala pa yan. Amen? Pwedeng tawagin siyang guiding principle rather than a legal restriction. Ano ibig sabihin ito? Ito ang magka-guide. No? Ito yung katotohanan sa mga taong may mabuting kaisipan. Amen? So, konti lang po ito. So, ano binibigay ng Panginoon sa mga disipulos niya? Disipulos! Biro nyo, aktibo talaga yan. Amen? Praise God. Pero ang mga disipulos, hindi lang mga kalalakihan. Lahat tayo ay mga disciples ng Panginoon. Babae ka man, bata ka man, lalaki ka man, matangkad ka man. So, alam nyo lang kasunod. Maliit ka man, disciples ka. Disciple ka. Amen? So, the new commandment is entirely new principle. So, the new command is entirely new principle. Ibinibigay ninyo ito sa isa't isa. So, saan to dinadala? Binibigay. Yung new principle, binibigay. Hindi siya kinukuha. Amen? Binibigay. Kasi sa'yong lang ito. Sa'yo lang yan eh. Amen? Ikaw lang yan eh. Kayo lang ang nakikitaan ito. Magbabago nito ang buhay mo. Mababago nito ang buhay mo. At magbabago din ang buhay ng kapwa mo na gumagawa nito sa inyo. Grabe! Grabe itong bagong utos na ito. Sino natutuwa? Ako lang ata eh. Nakakatuwa. Bakit? Pambihira ang Diyos. Nagbibigay siya ng bagay na hindi kayang ipakita ng tao. Diyos lamang ang may kakayang magbigay nito. Kaya nga, ang mundo, hinahanap ng mundo yung pagmamahal eh. Pero yung pagmamahal na hinahanap nila, hindi nila makita. Bakit? Wala sila nun eh. Sabihin mo sa iyong katabi, meron ka nun. Yun ang maganda. Wala sila, meron ka. Wala sila, pero meron tayo. Wala sila, pero nasa iyo yun. This command will make you kainos. Brand new. Wow! Amen? Kainos means brand new. Dito, meron tayong kainos dito. Kainos Bible School. Di ba? Ano ibig sabihin ng Kainos Bible School? Bagong school. Dati kasi wala yun eh. Woo! Amen? O dati ba merong Kainos Bible? Wala. O, kaya bagong school. Kaya mga kapatid, kung gusto nyong ma-enhance pa yung inyong knowledge patungkol sa Bible, mag-enroll kayo sa Bible, sa Kainos Bible School. Amen? Kaya lang may bayad. This command will make you kainos. A different kind of car, di ba? Parang ganito yun eh. A different kind of jewelry. No? Kumbaga, ibang klase siya. Ibang-iba siya. Ibang-iba. Parang nakakita ka ng kotse, pero yung kotse, hindi na pang lupa. Pambundok na. Nakakita na ba ng kotse pang bundok? Wala pa. Kaya nga brand new yun eh. Di ba? Dati yung helicopter, hindi lang pang hipabawid. Ano na? Pandagat na. Di ba kakaiba? Parang ganun. Amen. Brand new. Kaya nga mga kapatid, love one another. Amen? Malikot ang kamay ko sa mic eh. Amen? Alam nyo, ang lamig talaga dito eh. Sa sobrang lamig, pinapawisan talaga ako. Love one another. Magmahalan kayo.
ng pag-ibig na kainos. Ibang bagong pag-ibig. Ito dapat ang nag-go-govern sa inyo. Huwag niyong i-adapt ang iba. Ano yung iba? Yung mundo. Yung pag-ibig ng mundo. Maraming tao ang ina-adapt na pag-ibig, yung pang-mundo. Mahalin mo ko, mamahalin kita. Bigyan kita, bibigyan mo ko. Magbigayan tayo kasi nagbigay ka eh. Kaya yung maramot, hindi binibigyan. Ang damot niyan eh. Di ba? Yun ang pagmamahal ng mundo. Maganda ka, mahal kita. Pogi ka, mahal kita. Di ba? May pinag-aralan ka, mahal kita. Ang pag-ibig ng mundo, may kondisyon. Amen? Pero ang pag-ibig na ito, walang kondisyon. Bakit? Bago nga eh. Alam nyo, may pag-ibig kasi mundo. Pero, wag yun. Sabihin mo sa iyong katabi, wag yun! Wag yun! Amen? Wag mong gamitin ang pag-ibig ng mundo. Wag mong i-apply sa buhay mo ang pag-ibig ng mundo. Bakit? Ang pag-ibig ng mundo ay hindi katulad ng pag-ibig na galing sa Diyos, na nasa sayo. Sa narrative ng John 30, ano sabi rito? Makikita natin ang ginawa ni Christ sa mga disipulo. At ito ang examples ng new command. Kainos na command. Una, hinugasan niya ang paan ng disciples. Hindi siya ang hinugasan. Paano pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa kanyang disipulos? Hinugasan niya ang paa. Sino rito naghugasan ng paa? Hinugasan ng paa. Marami. Alam nyo, nung bata tayo, hinugasan tayo ng paa ng nanay natin, di ba? Pero alam nyo, napakahirap to yung maghugas ka ng paa. Bakit? Ang paa ang pinakamaduming bahagi ng katawan ng tao. Noong unang panahon, yung paa nila marurumi. Puro alikabok. Pero ano ginawa ng Panginoon? Hinugasan niya. Hindi lang niya hinugasan. Pinunasan niya ng towel ang paa ng mga disciples sa pinakamurming bahagi ng katawan. Alam niyo po ang pagpupunas ng towel sa paa? Alam niyo po? Ako lang nakakaalam. Alam niyo po ang pagpupunas ng towel sa paa ng disciple ay isa sa pinaka mababang uri na pwede mong gawin. Bakit? Alipin lang ang gumagawa nun eh. Amen? Andiyan ba tayo? Alipin lang. Pero ang Panginoon, ginawa niya ito. Pinakita niya na siya ay nagpapakumbaba sa kabila na siya ay Panginoon mo. Amen? Pinakita niya yung complete humility. Pinakita niya. Kaya tayo, huwag tayo magpakita ng pagmamataas. Kailan ipakita natin na tayo ay marunong pang magpakumbaba, marunong tayong magbigay ng kapatawaran, marunong tayong magbigay ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi hinihingi, binibigay. Inabutan niya ng tinapay at pinaliwanag. Nag-abot siya ng tinapay, pinaliwanag niya. Nag-abot siya ng alak at pinaliwanag. Tinuro niya ang Holy Spirit. Nagturo siya patungkol sa banal na Espiritu. Amen. Yun ang ginawa niya nung siya ay naandito sa lupa. Dinikit niya ang disciple sa kanya. Gaya ng sanga sa puno. Amen? Inutusang mamunga ng magagawa nila. Pinalangin na proteksyonan. Ang ginawa ng Panginoon, talagang grabe. Grabe. Nagpakita siya ng pagmamahal sa kanyang mga disciple sa huling araw niya. At ang example nito ay dapat nating tularan. Dapat nating gayahin. Amen? Huwag nating gayahin ang pagmamataas. Ang gayahin natin ay ang pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay ang pagpapakita ng pagmamahal. Walang pagpapakumbaba, walang pagmamahal. Kung may pagmamahal tayo, nagpapakumbaba tayo. So ano ang love one another? True love. Ay, andyan pala kayo? Yeah, welcome po tayo, no?
O, kasali kayo rito, ha? Sasagot din kayo, ha? Eme po ba? So, ano ang pagmamahal? Ano ang love one another? True love. So, ang true love does not hurt a brother. So, ano ang tunay na pag-ibig? Hindi niya sinasaktan ang kanyang kapatid. Yung katabi mo, sinasaktan mo ba yan? O, yung iba, amen daw eh. Di ba? Pag sinasaktan mo yung katabi mo, ang ibig sabihin, inapakan mo pa yan. O kaya kinurot mo. Amen? Huwag mong saktan ang iyong kapatid. Kindness love washes the feet of a brother. Imbis na saktan, hugasan. Amen? True love does not slander a brother. Ang tunay na pagmamahal, hindi niya sinisiraan ang kanyang kapatid. At hindi siya naninira. Huwag mong sirain ang buo. Kundi ang buo, lalo mong buuin. Yung iba, pag nakakita ng buo, sinisira eh. Huwag! Hindi dahil buo siya, gusto mong sirain. Hindi love yun, hate yun. It does not spread sin and mistakes. It covers the sin and mistake of another. So, ang true love, hindi siya nagpapakalat ng kamalian ng kapatid. Mali na nga siya eh. Pinapakalat mo pa. Ang pakalatin mo, yung kagandahang lalaki mo. Ang ipakalat mo, yung lahi mo. Hindi yung masamang ugali mo. Ayan, nagagalit na tuloy ako. Amen? Nandiyan ba tayo? Hindi natin pinapakalat yung mali ng iba. Mali na nga siya eh. Pinapakalat mo pa. Nagkamali na nga eh. Pinapakalat mo pa. So, ang pamapakalat ng mali ay hindi gossip. Ito ay paninira. Ang paninira ay mas malalim sa gossip. Yung gossip, chismis. Ano ba? Sinasabi mo, alam mo, si Grace, ito, kumari ko naman to eh. Yang si Grace, pambihira. Chubby yan. O, di ba? Alam mo, para yan ay maging chismis, alam mo, kaya chubby yun. Ang takaw. Oh. O, ito slander. Di ba? Kanina, chismis. Ito slander. Alam mo yung si Grace? Napakatakaw talaga yan! At sa kanyang katakawan, hindi nagtitira yan sa kanyang mga anak. O biro? Biro mo? Hindi na chismis yun. Siniraan mo na eh. Alam nyo, hindi ko kayo pinapatamaan, ha? Tinatamaan ko talaga kayo. So you don't spread things even it is true. Huwag mo sabihin, hindi, totoo naman eh. Totoo naman matakaw yan eh. Kahit na totoo, lalo na kung ito ay hindi totoo. Pinagkalat mong magandang lalaki, pinagkalat mong maganda, napakahirap na tanggapin yun. Paninirang puri yun, kapatid. Bakit? Siya mismo, alam niya na hindi siya maganda.
slander yun. Amen? Dapat nalulungkot tayo sa taong nagkakalat ng mga kapangitan ng iba. Dapat nalulungkot tayo. Hindi yung pinakinggan ka ng pangit na balita. Ano pa sabi? Saan sinabi? Di ba? Saan sinabi? Anong oras sinabi? Talagang detalyado. Di ba? Detalyado! Wag yun. Sabi mo sa iyong katabi, wag yun! Wag yun! Bad yun! Bakit wag? Bad kasi yun eh. Hindi ikaw yun. Dapat nalulungkot ang puso natin. Sumisikip. Sino nalulungkot? Pag nakakarinig ng mga balita, yung iba natatawa eh. Ha? Talaga? Alam mo ko dyan. Talagang yan din ang nakikita ko kanya. Natutuwa pa. Huwag kang matuwa kung ikaw ay tinatapunan ng basura. Huwag kang matuwa kung ikaw ay tinatapunan ng mga kalawang, ng mga lason. Ang paninira at chismis ay lason. Lason sa tenga mo. Lason sa isip mo. Lason sa puso mo. Bakit? Bibigyan ka ng narinig mo ng galit. Bibigyan ka ng narinig mo ng sama ng loob. Bibigyan ka ng narinig mo ng pagtaas ng BP mo. Hindi ka patapat magkakasakit, pero nagkasakit ka. Bakit? Narinig mo yung balitang pinarinig sa'yo. Amen? So, hindi tayo ganon. Kasi may bagong utos. Woo! Amen? Hindi ka ganon! Bakit? May bagong utos. So, ano ang bagong utos? Tinatanong ko kayo. Ang bagong utos, love one another. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Mahalin mo yan. Tingnan mo yung nasa harap mo. Mahalin mo yan. Tingnan mo ko. I love you all. Amen? Be a Samaritan, a person who comes in times of special need and deliver the need. Di ba grabe yung Samaritan? Bakit? Yung kanya tinulungan, nilalampasan eh. Lahat nilampasan. Pero siya grabe. Pambahira, hindi lang niya basta tinulungan. Binigay niya ang lahat ng kailangan niya. Amen? Be a good shepherd. A person comes when you are lost and wandering. Di ba? Sino rito naka-experience parang siya ay nawawala? Di ba? Nawawala, nalilito. Di ba? Ang galing nung, kapag yung time na yun naandun ka pero merong isang taong tutulong sa'yo. Di ba? Ang ganda nun. So, ang ating best example o classic example ay ang ating Panginoon. Bakit? Ginawa niya ito. Si Christ nag-abot ng tinapay at nag-abot ng alak. Hindi lang tinapay ang abot niya, pati alak. The love of Christ gives. Nagbibigay. Ano yung love ni Christ? Nagbibigay. Amen? The love of Christ provides. Nagkakaloob. The love of Christ prays for others, lalo na kung kailangan ng protection. Ganon ang pagmamahal ni Christ. Hindi siya tumatanggap. Siya ay nagbibigay.
Amen? Love does not show impatience. Love does not harbor bitterness and hate. Kung mahal mo ang tao o kapwa mo, hindi ka dapat nagagalit dyan. Miski galit siya sa'yo. Amen? Love does not do any harm. Vengeance against brothers and sisters. Hindi tayo naghahangad ng pagganti. Makakaganti rin ako sa'yo. Tandaan mo, may araw ka rin. Di ba? Talaga naglilisik yung mata. Di ba? Nagbabanta. Hindi tayo naghahangad ng banta. Amen? Naghahangad tayo ng pagmamahal sa Kanya. Amen? Love of Christ simply just love our brothers and sisters. Love of Christ simply forgives and does not demand repentance and forgiveness as well. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Bagamat tayo ay makasalanan, bagamat tayo ay marumi, pambihira, nagbigay siya ng kanyang pagmamahal. Sa kabila ng tayo ay makasalanan pa. Huwag tayo magmahal kasi mahal niya tayo. Huwag tayo magmahal kasi okay siya. Huwag ganong pagmamahal. Huwag tayo magpatawad kasi pinapatawad niya tayo. Kung ang papatawarin lang natin ay ang kayang magpatawad sa atin, wala na tayong matatanggap. Kung ang mamahalin natin ay yung taong nagmamahal lang sa atin, wala na tayong matatanggap, bayad ka na. Amen? Love of Christ simply gives and does not expect any return from what they have given. Love of Christ does not stab someone at the back. Amen? Kumbaga, hindi dapat tayo tumitira sa iba pag nakatalikod. Pag nasa harap, oh, I love you, brother. Love na love kita. Pero pag nakatalikod na, kala niya naman, totoo yung sinabi ko sa kanya. Di ba? Alam mo, miss na miss kita. Bakit wala ka nung salasada? Alam mo, nung wala ka, talagang nabagabag ako eh. Kunwari lang yun, boy. Huwag ganon. Amen? Huwag tayo magpakita ng kaplastikan. Ang plastic sa palengke lang. Hindi sa'yo. Huwag tayong tumira sa likod. Tumira ka sa harap. Bakit? Open rebuke is better than secret love. Kung may hinanakit ka sa kanya, huwag mo siyang tirahin sa likod. Tirahin mo siya sa harapan. Paano harapan? Suntukan? Hindi. Brad, sis, usap tayo. Di ba usap tayo? Ang tamang pag-uusap ay hindi pagtira sa likod. Pagtira ng may pagmamahal. Paano? Usapan. Usap tayo. Alam mo, taktan ako sa'yo eh. Di ba? Alam mo, nagtampo ko sa'yo eh. Ganun dapat. Ang pagsasabi ng katotohanan, ay hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Diba? Diba? Woo! Bago yun. Biro mo, sinasabi mo yung katotohanan, so ano ibig sabihin nun? Hindi ka sinungalin. RS version. Love of Christ wants to wish well to a brother. Treat well a brother. Amen? Pagmahal mo kapwa mo, pagmahal mo yung brother mo, dapat ang sinasabi mo sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Amen? Nawa, lagi kang lumakas. Kumbaga,
Puro pampalakas, puro encouraging word. Amen? Hindi magpapabaksak sa kanya. Kasi bakit? Brother mo yan eh. Sister mo yan eh. So ano man ginawa mo sa kapwa mo, ka-church, kapwa mo sa life, kapwa mo, ka-life group, sa kapatiran, o sa pastor, o ka-ministry mo, ginawa mo sa akin. Ano sabi ng ano man ang ginawa mo sa iba, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, ay ginagawa mo sa akin. Mga kapatid, kung sinaktan mo ang kapatid mo, sinaktan mo ang Panginoon. Kung siniraan mo kapatid mo, siniraan mo ang Panginoon. Kung siniraan mo ang ministry mo, siniraan mo ang Panginoon. Kung siniraan mo ang leader mo, siniraan mo ang Panginoon. Kung siniraan mo ang iyong church, siniraan mo ang Panginoon. Ano mang paninira na ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa Diyos. Mahalin natin ang church. Mahalin natin ang ating ka-churchmate. Amen? Walang perfectong church. Pero merong mampekto. Si mampekto meron. Perfect. Nalilito tayo. Perfectong church, wala. Bakit? Pag pumunta ka ron, hindi na yung perfect. Andun ka eh. Amen? Andiyan ba tayo? Walang perfectong life group. Pag pumunta ka ron, hindi na yung perfecto. Andun ka eh. Walang perfectong ministry. Bakit? Pag andun ka, hindi na yung perfecto. Huwag tayong maghanap ng perfecto. Sapagkat ang perfecto ay ang Diyos lang. So ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, yon ay ginawa mo sa Diyos. A new command. So ano ang pinag-uusapan natin? Ano pinag-uusapan natin? Love one another. Kindness. Love. Amen? So number 2. Naku, number 2 tayo. The basis of the commandment that makes it doable. Ang basihan ng utos, kaya ito madaling magawa. Ano sabi ng Panginoon? As I have loved you. Ito ang verse na nagpapaliwanag na bakit ito kainos. Kasi, nagkakamali, di ba? Kasi, yun ang utos. Amen? Yun ang utos. Di ba? Yung dati kasing utos na galing sa tao. Mula sa kakayanan ng tao. Amen? Legal law na may restriction o provision. Amen? Pero ngayon, yung kainos, a new command, galing sa Diyos. Kay Christ, ibinibigay sa iyo, tapos ibibigay mo naman sa kapwa mo. Amen? Yung negos, yung lumang utos, galing sa tao, ginawa ng tao, para sa tao. Pero itong kainos, galing sa Diyos, kay Christ, na binibigay sa atin, na pwede nating ibigay naman sa iba. Amen? Tayo ay channel of blessing. Tayo ay daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay daluyan ng pagmamahal ng Diyos na galing sa Kanya at ibinibigay naman natin sa iba. Saan natin ibinibigay? Doon sa taong akala mo hindi perpekto. Saan mo ibibigay ang pag-ibig? Doon sa taong ayaw sa'yo. Doon sa taong hindi ka pinapatawad. Saan mo ibibigay ang pag-ibig? Doon sa mga taong chinichismis ka. Sa mga taong sinisiraan ka. Hindi mo ibinibigay ang pag-ibig doon sa biniibig ka.
Ang pag-ibig ay binibigay doon sa mga walang pag-ibig. Hindi doon sa may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng mundo, I love you too. Di ba ganun ang mundo eh? I miss you too. Hindi ganun. As I have loved you. Si Lord ang nagbigay ng love. Amen? Ito ang basis. Ang love ni Jesus sa disciple niya. So, paano ito? Ano ginawa ni Jesus? Paano niya pinakita ang love niya sa kanyang disciple? Handang mamatay. Grabe. Si Jesus, ang ating Panginoon, handa siyang mamatay para sa kanyang tupa. Ito yung supremacy ng love niya. Handang mawalan upang ang isa ay magkaroon. Tayo, handa ba tayong mawalan para magkaroon ng iba? O ayaw mawalan para hindi makapagbigay? O di ba, minsan ayaw nating magbigay kasi ayaw nating mawalan. Naku, pag binigay ko to, mawawalan ako. Pero si Lord iba. Nagbigay para magkaroon ng iba. Handang mag-sacrifice o magsakripisyo sa tupa. Handang daanan ng pagtitiis upang matulungan ang nagdurusa. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Handang mag-sacrifice upang ipakita o ibigay sa mga nagdurusa yung kanyang tulong. Hindi nag-iiwan o nagpapabaya. Sumasama at di nagpapabaya. Paano ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi nang iiwan. Yung boyfriend mo, kaya kanyang iwan. Yung asawa mo, kaya kanyang iwan. Yung trabaho mo, kaya ka ring iwan. Yung motor mo, kaya ka rin niyang iwan. O di ba? Pag nahatak yan, edi iniwan ka yan. Yung katabi mo, kaya kang iwan yan. Pero si Lord, hindi kanya kayang iwan. Iiwan mo siya. Pero siya, hindi kanya kayang iwan. Amen? 5 minuto na lang po. Sumasama sa lahat ng panahon, nananatili. Umiibig ng tunay at wagas. Grabe. Woo! Nagpapatuloy at walang katapusan. Eternidad o walang katapusan. Malinis at dalisay. Walang masamang motibo. Ikabubuti at ikalilinis. Nagbabago ka habang nararanasan mo. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Nagbabago tayo habang nararanasan natin ito. Amen? Habang nagbabago tayo, ang ibig sabihin nun, yung pag-ibig ng Diyos ay nag-a-activate sa buhay natin. Amen? So napakalawak. Ang laki ng pag-ibig ni Christ. Talagang kainos. New, but of different kind. No favoritism, no discrimination. Amen? Hindi niya paborito ang ilan. Hindi siya namimili ng mamahalin. Amen? Kaya nga sabi niya, as I have loved you. Meaning, nararanasan muna at mararanasan pa. Kaya mabibigay kasi experiential, experiential. Amen? So, kung ba nararanasan, yun na. Diba? Naranasan mo? Diba? Naranasan na lahat. At mararanasan pa. Pangatlo, the purpose of commandments is your identity with Christ.
Ang layunin ng utos ay ang iyong pagkakilanlan kay Kristo. Tatapusin ko to sa loob ng 3 minuto. By this, the world will know that you are my disciple. Wow! So ayun ang sinabi ni Lord. Ang purpose, bakit ibinigay ang command? Para maipakita sa mundo. Amen? Para maipakita tayo sa mundo. Yung ibang pinapakita sa mundo? Yung kalaswaan. Yung iba pinapakita sa mundo? Yung kanilang masasamang gawa. Pero dapat tayo, ano pinapakita natin sa mundo? Yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Ipakita natin, wag natin ikahiya. Kailangan ito ng mundo. Ang mundo ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang mundo ay nangangailangan ng pagmamahal. Amen? Ang mundo ay nangangailangan ng gagayahin o pattern. Kung wala tayong gagayahin, wala tayo. Wala tayong susundang tamad. Puro mali. Ang mundo ay nangangailangan ng kasagutan. O diba? Bakit maraming nakikipagrelasyon sa bakla? Kasi maraming baklang nakikita na may karelasyon. Hindi masama ang bakla. O tomboy. Mahal ko sila. Alam niyo nung bata ako? Nung maliit ako, hanggang ngayon maliit ako, di ba? Meron akong karelasyong bakla. Maganda lalaki. Meron akong karelasyong bakla. Matagal kami. No, matagal. Di ba? At bakit ko ginawa? Kasi maraming gumagawa eh. Parang nakikiuso, di ba? Nakikiuso. Hindi dahil uso sa'yo. Hindi ganon. Bakit? Kailangan ng mundo ng gagayan. Ang ginagaya ng mundo yung mali eh. Eh kung may mga Kristiyanong nagdadala ng tamang pag-ibig, gagayahin ka. Gagayahin ka ng anak mo. Gagayahin ka ng kapitbahay mo. Gagayahin ka ng kaaway mo. Bakit? Ang pinapakita mo sa kanya ay yung bagong ikaw. Hindi yung dating ikaw. Amen? Hindi sila importante sa mundo. Sasaktan sila ng mundo. Papatayin sila ng mundo. Pero mahal ni Kristo ang kinamumuhian ng mundo. Need ng mundo, makilala sila. Amen? Ang tao ay nangangailangan ng Kristo at kailangan ng tao ay ikaw. Ikaw na may pag-ibig ni Kristo, ikaw na may Kristo, kailangan ka ng mundo. Kailangan tayo ng mundo. Woo! Amen? Praise God! Hallelujah! Ang mata ni Kristo ay nasa disciple niya. Ang puso ni Christ ay nasa disciple niya. Ang kaharian ni Christ ay nasa disciple niya. Ang pagmamahal ni Christ ay nasa disciple niya. Sino disciple ni Christ? Yung iba, hindi disciple ni Christ. Kanino kayong disciple? Ang disciple ni Christ, kung tayo ay disciple ni Christ, hallelujah, lagi siyang nasa sayo. Amen? Bakit ganito na lang ang treat ni Jesus sa kanyang mga disciple? Dahil importante ang disciple sa kanya. Bakit importante ang disciple sa kanya? Mahalaga ang disciple niya sa kanya. Kaya kapatid, importante ka sa Panginoon. At hindi ka lang importante, mahalaga ka. Saan ka nakakita ng importante na mahalaga? Kapatid, napaka-importante mo sa Panginoon at napakahalaga mo sa Panginoon. So, sino ang disciple niya? Yung minamaster ang love niya. Ginagawa at ina-apply ito. Iwas tayo sa mga hate campaign. Iwas tayo sa mga cancel culture.
Iwas tayo sa chismis tradition. Slander campaign. Kasi di tayo tinawag sa ganon. Iwasan natin yan. Matuto tayong magsara ng tenga. Matuto tayong magsara ng ating atensyon. Magpigil ng atensyon sa mga nagpapakalat ng mga walang kwentang usapan. Mga walang kwentang paninira. Amen? Sino ang kanyang disciple? Yung umiiyak kapag nakakarinig ng chismis. Dapat umiiyak tayo. Nananalangin tayo. Nagpe-pray tayo. Tumutulong tayo. Hindi tayo disciple ni Socrates. Disipulo tayo ni Kristo. Amen? Pangalawa, yung nagmamahal sa isa't isa. Sino ang disciple ni Christ? Yung nagmamahal sa isa't isa. Yung nagmamahal sa katabi. Yung nagmamahal sa mga taong ayaw sa'yo. Ano ang nagmamahal sa isa't isa? Yun ang ating identity. Yun ka. Bakit ka nagmamahal? Kasi yun ka eh. Bakit ka nagmamahal? Kasi yun ang nature natin. Yun ka. Sabihin mo sa iyong katabi, yun ka. Kung saan natin itong ginagawa, kasi yun tayo. Yun tayo. Hindi tayo tulad ng mundo. Pag may kaaway, post agad sa social media. Pag may kaaway, nalalaman ang buong mundo. Chinichismis sa buong mundo. Sinisiraan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng social media. Hindi ako yon. Parinig dito, parinig doon. Di ba? Ganun ang mundo eh. Di ba? Piling api. Piling inaapi. Piling sinaktan. Feeling sinasaktan. Feeling hopeless. Amen? Hindi tayo ganon. Nagmahal tayo dahil natural sa atin ito. Magmamahal tayo dahil inilagay ito ng Panginoon sa puso natin. Bakit tayo nagmamahal? Kasi inilagay ito sa puso natin. Yun, ikaw. Yun ang activity natin. Yun ang gawain natin. Anong pagmamahal? Gawain natin yun. Amen? Kumbaga, yun ang ating lifestyle. Gawin mo na yun. Hindi siya kailangang ituro sa'yo, no? Magmahal ka naman. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Magmahal ka. Hindi siya dapat ganon. Bakit? Ano na yun eh? Activity natin yan eh. Parang Sunday service. Di ba? Pag ikaw pinapalab ka, oh Brad, Sunday ha, mag-service ka. Ay, alam mo, pag ginaganon ka pa, hindi mo pa activity tita. Hindi ka pa sanay eh. Sinasanay ka pa eh. At ilang taong ka nang sinasanay. Isang dekada na. Bata ka pa? O nagbabata-bataan pa? Pag ako hindi pinalab, ewan ko na lang. Kung makita niya ako sa upuan na inuupuan ko. Nagbabanta pa. Huwag yun. Amen? Kaya di natin gawing manira ng disciple. Mamintas ng disciple. Magyabang sa mga anak ng mga pastor. Kasi sineselebrate natin ang Diyos at disciples sa church. Amen? Hindi tayo nagpe-fellowship. Bakit? Kasi nagmamahal tayo kaya tayo nagpe-fellowship. Bakit tayo narito? Kasi mahal mo ang church. Bakit ka nagmi-ministry? Kasi nagmamahal ka. Kaya ka nagmi-ministry. Bakit ka nag-a-usher? Bakit ka nagmamarshal? Kasi nagmamahal ka. Kaya mo ginagawa yon. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na yon na hindi ka nagmamahal, ang ibig sabihin, pakitang tao lang ang ginagawa mo. Kaplastikan. Kasi hindi tayo disipulo ni Satanas. Excuse me. Ni Satanas.
na slanderer. Disipulo tayo ni Kristo na builder. Yun ang buhay natin. Umiikot ang buhay natin sa pag-ibig. Kaya tayo narito. Kaya tayo full-time dahil doon ang buhay natin. Amen? Alam nyo, nung ako'y nag-full-time, 1986, bata pa po ako. Maliit pa po ako. 1986, nag-full-time po ako. Ang edad ko po ay 20. Kagandahang lalaki ko po nung panahon na yon. Tinawag ako ng Panginoon. Praise God. Kaya bakit ako nag-full time? Kasi mahal ko si Lord. Minahal ko si Lord. Dahil pinakita sa akin ni Lord ang kanyang pagmamahal. Amen. Bakit tayo nagbibigay ng tithes? Bakit tayo nag-offering, nagpe-pledge, at nagbibigay ng first fruits? Dahil yon ang buhay natin. Dapat ginagawa natin yon. Kasi bakit? Hindi isang obligasyon mo sa church, kundi dahil minamahal mo si Lord. Mahal mo si Lord. Amen? Mahalin ang kapwa. Mahalin ang Life Giver Church. Mahalin mo church mo. Kasi ang church, mahal ka. Huwag mo isipin hindi ka mahal ng church. Mahal ka ng church. Amen? Kasi kung hindi ka mahal ng church, sarado ang pinto sa'yo. Hindi ka makakapasok dito. Kung hindi ka mahal ng church, hindi ka makakapagpuri sa lugar nito. Pero dahil mahal ka ng church, welcome tayo sa lugar na ito. Amen? Hindi tayo kailanman nag-i-spread ng kahinaan at kakulangan ng Life Giver o ng ating church. Buhay natin is to love. Imiikot ang buhay sa love. Our life revolves around loving our brothers and sisters. So, i-recap natin. Number 1, a new command is to love one another. Kainos, hindi neos. Kainos, galing kay Christ, galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Number 2, basis of the commandments, kaya doable, dahil nga kainos o doable. The purpose of commandment is our identity bilang disciple. Amen? So, conclusion. In 1 John 3:16, sabi nito, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives to our brothers and sisters. Amen. So, si Christ ang John 3:16, ikaw at ako ang 1 John 3:16. Amen? Darating ang point ng buhay natin na ang pinakamataas na ibibigay mo sa life group o sa church mo o sa family mo ay ang 1 John 3:16. Amen? At pag hindi ka nagmahal, alam mo na hindi ka mabubuhay. Pag hindi ka nagmahal, alam mo, kulang ang buhay mo. Hindi ka mabubuhay. Sabik na sabik ka umuwi para ipakita ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Sabik na sabik ka pumunta sa life group para ipakita ang pagmamahal mo. Sabik na ipakita mo sa mundo kung ano ang pagmamahal mo. Amen? Darating sa point ng buhay mo na ikaw na ang nagbibigay at namamanga ang mga tao o ang church mo sa'yo. Sino gusto mamanga ang tao dahil nagbibigay ka? Nagbibigay ka ng buhay, nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng talent. Nakakamanga yun. Darating sa point na safe person ka to work with. Safe ka. Kasi wala kang sinisiraan na tao. Amen? Bakit safe ka? Kasi wala kang sinisiraan, wala kang ini-slander, wala kang sinasagasaan. Lahat mahal mo. Amen?
sinasaktan na tao, wala kang sinasaktan na tao, at wala kang minamalain na tao. Kasi isa kang disciple ni Christ. Taas ang kamay ng disciple ni Christ. Hallelujah! Kaya, kung mahal ni Christ ang disciple niya, dapat mahal din natin ito. Amen? Punong-puno ka ng pagmamahal ni Christ, kaya handa kang ibigay kasi alam mong hindi nauubos ang binigay sa iyo ni Christ na pagmamahal para sa disciple niya. Umaapaw dapat ang pagmamahal natin. Kasi ang pagbibigay ng Panginoon sa atin ng pagmamahal, umaapaw. Hindi ambon. Apaw. Amen? Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam nyo, pinakita sa akin ng church pag-ibig. Alam nyo, nung taong 1990, iniwanan ko ang ang life giver, mga late 90s. Iniwan ko ang life giver. Sino nakakalap na iniwan ko life giver? So, karamihan ako lang. Bago pa lang ang life giver, puro prayer meetings pa lang kami. Tapos, na-assign po ako sa batasan. Ako po yung unang pastor ng batasan, life giver batasan. Noong time na yon, sa kasagsagan ng aming pagtatayo ng life giver, iniwan ko sila. Amen. Masakit yung ginawa ko, iniwan ko si Bishop, iniwan ko ang mga kasama ko, iniwan ko si Pastor Rudy, iniwan ko. Talagang grabe, iniwan ko. Pero napunta ako sa isang lugar na hindi kinikilala ng Panginoon. Doon ako nakaranas ng talagang dumaan ako sa wilderness. Hirap, ang hirap nung ginawa kong desisyon. Kasi bakit? Hindi yun ang will ni Lord eh. Pero isang araw, hindi ako makauwi hanggang sa naisip ko, humingi ng tawad kay Bishop. Sabi ko, Bishop, patawarin mo ako sa aking ginawa kasi iniiwan kita. Alam nyo, wala akong narinig kay Bishop, hindi ko narinig na pinagalitan niya ako. Sabi niya, wala na yon. Alam nyo, mula nung sinabi sa akin ng Bishop na wala na yon, alam nyo, nakauwi ako. Kasi hindi ako makauwi. Tumakas ako sa bansa na, tumakas po ako. Kahit saan po ako punta ng punta. Nakikitulog, nakikitira, ganun ang buhay ko noon. Pero nung sinabi ko, patawarin mo po ako, Bishop, nakauwi ako. Hanggang sa nung pag-uwi ko, talagang doon ko nakita na tinawag ako ng Panginoon, nakabalik ako sa church. Nakabalik po ako sa church. Tinanggap po ako ng church, tinanggap po ako ng life giver, tinanggap po ng life giver ang family ko, ang aking mga anak. Ngayon, yung mga anak ko po talagang dinisciple ng mga anak ni Bishop. Yan. At talagang binigyan ako ng pagkakataon ng church, ng Life Giver Church na makabalik. Amen? Napakabait ng Panginoon. Amen? Napakabait ng church. Bakit? Marunong magmahal ng church. Pero minsan, kaya hindi natin naranasan pagmamahal ng church. Feeling lang natin. Hindi tayo mahal ng church. Yung misis ko po, tanggap ng church. Alam niyo po, ang misis ko, may sakit ang misis ko eh. No? May sakit. Pero tinanggap ng church, lalo na ng leadership ng church, ng ibang mga member ng church, ang sitwasyon ng misis ko. Kasi ang misis ko po ay may sakit. Ang sakit po ng misis ko, bipolar. Kaya minsan, madaldal siya. Pag madaldal po siya, hindi po yun natutulog. Mga 1 week. Minsan, almost 2 weeks. Kaya madaldal yun. Pag tahimik po siya, yun siya. Yung halos hindi kakibuin, yun siya. Yun yung pinakasalan ko. Yun yung minahal ko. Pero yung madaldal, minahal ko pa rin. Kaya ako inaalagaan. Pag siya po ay ganon, mahalin niyo po siya.
Amen? Sa kabila po ng mga ganun sitwasyon, pinakita sa akin ng church na mahal po ng church ang pamilya ko. Yun po. Ay, kala ko. Ako na pala yun. Yan po yung misis ko. Ayan, magandang asawa ko po yan. Praise God. Nag-iisa lang po yan. Ayan. Tapos po yung anak ko po, yung nagigitara po rito minsan yung babae. Siya po, si Gela. Yun po yung, ayan po, yan ang bunso ko pong anak. Kamukhang kamukha po ng misis ko yan. Tapos, pero pong dinagdag si Lord na kapamilya ko, yung pong pinakamaputi kong manugang. Ayan po. Pinakamaputi po yan. Oh, nung bata daw yan maputi. Pero dahil lagi sa init ng araw, yan po naging resulta. Yan, baba po yan. So, praise God. So, yun po. Kaya po mga kapatid, anong pinag-uusapan natin? Love one another. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po tumayo. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong mga salita. Marami pong salamat sapagkat ninanais mo sa amin na magpakita ng tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig na galing sa iyo. Salamat po sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng iyong pag-ibig. Pinagkatiwalaan mo kami ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Marami pong salamat sapagkat naniniwala kami na lalabas kami ng lugar na ito na taglay-taglay ang pag-ibig mo upang ito ibigay namin sa iba, ipakita sa iba na kami ay mga alagad mo. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ang lahat ng may pagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen!